Hi everyone, I'm Hazel de la Cruz with my co-host. Krishna. And today we're going to talk about one of the most dangerous pitfalls in job hunting. So, fake job offers and illegal recruiters. So, ano nga ba ang job scam, Krishna? So, syempre, ang job scam, yung mga peking alok na trabaho na ginagamit nila yon pang bait para lokohin yung aplikante na may ganitong offer. Oh, so, it comes in many forms, no? Merong mga ibang job responsibilities, yung nangyayari after accepting the job or yung iba talagang upfront na namemera na lang, no? Sa, iyan, yung job scam na ginagamit nila. So, iba't ibang paraan para mang-exploit itong job scam. Yan. Uh, Paano nga ba tayo ina-approach nitong mga scammers na to? So, yung mga job seekers natin, take note kung paano mag-approach itong mga scammers. ayun. So, there are many ways. So, one of it is yung sa social media. So, baka ina-approach ka sa mga messages mo, minsan kung ano-ano ino-offer sa'yo. And pwede rin sa messages mo. I think marami mga random numbers na nag-offer rin ng um, mga offers sa'yo. And pwede rin sa email. And madalas may mga link ito sa mga fake websites. So, So, ayun. Meron din, no, partner, meron ding mga upfront. Na biktima na ako nun na upfront na scammer na nag-o-offer sila na may trabaho daw sila, may mga agencies silang affiliation. And then, upfront, ayun, siningil ako ng pera. Pero I was, ano, out of my mind. Kaya nagbayad na lang ako and then step out of their office. good. So, ayun. Hindi na ako nag-expect kasi, ayun, na-sense ko na, ay, may babayaran pala. Akala ko, ano-ano lang, like, kakausapin na ako, something like that. Pero kasi, inutusan ako ng, nung senior high pa ako neto, inutusan kami ng teacher ko na magkuha na ng valid ID. So, part siya nung immersion something namin. Bago ka ma-deploy for immersion, kailangan may isa kang PhilHealth or SSS na makuha. So, ayun, nadamay ako sa scam dahil dun sa mismong government offices or ng mga pag-claim ng NBI, ng ano, dun din naka-office yung mga scammer na yan. Wow. So, it's really ironic na, ayun, magkakatabi lang sila dun sa isang building na yun. So, ingat-ingat kayo dyan. Baka may mga biglang mag-alok sa inyo ng nakapapel and then their number. Sabi ko, kontakin kayo. Pero, ayun, you have to pay upfront. Sasabihin nila 400 for something. Ayun. Mahal naman. So, paano nga ba natin i-differentiate yung legal at illegal recruitment practices in the Philippines? So, for legal, syempre, dapat may valid license sila galing sa DMW or POEA for abroad o DOLE rin. So, madalas, pwede, nasa-search to, diba? Yung mga Tama. numbers na to. So, you can search sa website nila if certified na totoo or legitimate yung mga companies. And so far, alam ko sa DMW, sa website nila, makikita nyo if active pa yung employer na yon or delisted sila or ayun, hindi na sila active or nakapag-renew ng license nila. So, most of the time, dun tayo mag-apply sa mga legit and active na nagre-renew ng license sila. Most of the time sila yung talagang may legitimate job offer. So, yun. And of course, syempre, wala po silang mga placement fee, especially for local jobs. Like, yung nangyari kay Miss Chris na hindi dapat upfront may babayaran si applicant. Very, very wrong yun. Hindi pa nga sila nagtatanong ng tungkol sa akin. Pinagbabayad na nila ako. Ganon sila. Ganon sila kakapal. So, ayun yung nangyari sa akin. Sabi ko naman, wala akong pera. Nag-try akong ialis yung sarili ko sa sitwasyon na yun. Pero they insisted na I should pay what I can provide that time na nakaupo ako dun sa office nila. Huwag niyo gawin yan. Wag na. Sabihin nyo na lang, ay, may emergency po. And then,
Parang step out of the tactic rin office. yun, 'di ba? Oo. Parang na-isolate ka Mm. para ma-pressure ka. Para ma-pressure ka talaga na mag-pay or syempre sabihin nila, tignan mo to, meron na nga kaming na-hire for ganto, ganyan eh. Pero ayun, unang-unang red flag, hindi sila nagtanong kung anong interest ko or something about me. Talagang, sige, may ganito kaming trabaho, bayad ka na. Parang ganun sila. No, no, no. Okay. At syempre dapat mga job seekers natin dyan, may malinaw sila na kontrata, job order, at proseso. So, I think especially for abroad, kailangan talaga very transparent sila sa mga processes na nangyayari. Kasi hindi naman biro yung pagka-out pag Out of off the country country. nila. Ayun. And how about for illegal recruitment? Ano ba yung mga signs natin dito? So, ayun na nga, nabanggit na nga kanina na walang lisensya or nag-o-operate lampas na dun sa limitations ng license nila. So, meron kasing limitasyon yung lisensya ng mga agencies natin, no? So, ayun, kailangan nagre-renew sila para regulated pa rin ng government natin, no? I-check lang natin yan sa DMW website or sa DOLE if meron din ata sa SEC. So, nababalita naman yung mga ganyang, I think public information na rin yan kung legitimate yung mga agencies na pinag-a-applyan natin. And nanghihingi ng pera agad, ayan, illegal recruitment yan, possibly, no? Processing, training, medical, placement fee nang walang kasiguraduhan. Ayun, katulad sa akin, wala nang tanong-tanong kung ano ka, anong interest mong trabaho or ilang taon ka na ba. Wala talagang tinanong sa Pera lang talaga. Pera lang talaga. Name ko and number, yun lang. Ay, very wrong. And then, madalas walang malinaw na kontrata o peke ang mga documents. So, how do we certify na legitimate ang mga documents nila? So, I think you have to make a thorough research then. So, usually ang mga hinahanap na mga documents ay sa BIR, yung SEC registration, and kung accredited sila ng iba pang government agencies natin. So, ayun. Paano pa tayo makakapag-spot ng red flags sa mga recruiters or mga recruitment agencies? Paano ba, partner? So, parang sinabi nga kanina, yung mga upfront payment request. So, syempre, wag na wag nyo sundin yung mga ganito since, especially if local, wala talagang company na dapat humihingi sa inyo ng mga ganito. Next is suspiciously high salaries for easy work. So, syempre naman, we all start from the bottom. I don't think na agad-agaran naman yung malalaking salaries, especially for our new graduates doon. So, i-check nyo yung mga salary sa, Range. range sa Indeed o Glassdoor ba yun? Basta yung nakikita nyo. So, may idea kayo kung ano ba talaga yung offer for this job. At kung masyadong mataas, syempre, you have the right naman to ask. Pero kasi meron din tayong nauuso na mga online work, no? Yung iba, ang alam ko, kailangan mong magbayad din ng fee para ma-withdraw mo yung pera na nakuha mo from working certain tasks. Ayun, mayroon na ganun. So, I think kailangan yung i-peer review kung meron testimony sa iba pang mga nakapasok dun sa ganong scheme. Pero, I do not recommend, especially yung mga nagbiglaan lang nagme-message sa number natin and then it will follow through a link na I think track din nila. So, add ko lang yun. So, ano pa ba, partner? So, yung mga big company details or no official website. So, pag sinasabi lang nila kung maybe if yung location nila, tapos pagtingin mo i-search mo sa Google Maps, yung pala mukhang pang ano, scammer talaga. Wala silang maayos na okay. Tapos, no, sorry po.
Kasi mahirap nga talaga kasi minsan yung expectation mo kasi yung reality hindi nagma-match. Pero there are ways na naman to research agad kung ano yung magiging to set your expectations. Tapos for website naman, if hindi maayos yung pagkakagawa ng website, most likely, Scammy websites. yes, they only want to parang Lure you dun sa magmukhang legit. baka I-mask ang kanilang scammy schemes. coming. Yes. And last, yung urgent hiring with no interview process. So, pag sinasabi, one day hiring, like, tanggap agad, most likely, scam po yun. Since parang, for me as a recruiter, parang walang maayos na process na ginawa. Ayun. So, Unless direct hire, no? yes, Yeah. unless direct hire. Which I think naman sinishare nila yun Oo. sa mismong Na post. mismong. Then, how do you protect yourself as a job seeker? So, always research yung company and look for their affiliations, no? Yun nga, most public information naman yung ibang details na yan. I think makita sa SEC website din kung sino yung mga registered na mga companies or mga corporation kasi ayun, nakapunta tayo sa seminar nila no na Yes. yun para mag-incorporate ng mga small business or kahit isa no na mga kumpanya. Nire-register sila through SEC and that's public information. Pwede nyo silang i-research. And then for POEA or DMW for overseas, public information din sila so you can do your research to protect yourself. And then verify your recruiters through their official channel. So yung mga recruiters natin per agency, nire-register pa sila tama, no? Yes po. Para maging acknowledge na legal recruiter sila. So, ayun. Tignan natin yung affiliation sa mga nakakausap natin online. So, kung nagpakilala sila na they're from this company, I think you can cross-check na legitimate and they're still working for that company. Kasi merong iba na natanggal na sila sa trabaho but they're still representing that company and then baka magbigay sa inyo ng offer na hindi na siya totoo or fraudulent na siya. Okay, so make sure nga na keep your personal info safe until you confirm na legit yung company. So, may mga info talaga na hindi mo binibigay agad, especially yung mga SSS, like pag-ibig, ganun. Make sure na hindi, unless na sure na hired ka, na may sinign ka na kontrata, wag nyo ibigay ito sa kumpanya because we don't know what will happen to that info after you give it to them. Tapos hindi ka pala i-hire. So, binibigyan nyo lang sila ng information or data na ayun, they can be used for ibang mga purposes. So, you don't know. And then, never pay any amount before getting hired. So, yung medical naman and then yung mga pre-employment documents natin, pwede naman tayo yung mag-process nun. So, kapag may nag-insist na ako na mag-process para sa'yo tapos bayaran mo ako, think about it bago nyo bigay yung pera ninyo kasi you can do that yourself naman. So, how do you report this illegal recruiter? So, kailangan mag-take action din tayo, no? Dito sa against this illegal and fraudulent recruiters. So, saan nga ba tayo magre-report, partner? Pwede ba tayo mag-report sa teacher? Sa HR? Huwag naman sa HR. Ni-report sa sariling HR yung ka. So, ayun. Saan ba tayo magre-report? Ayun. So, you can report sa POEA, sa DOLE, NBI, mga local police station natin. So, they have the authority naman to check yung legitimacy, tapos hulihin yung mga tao na to. Make sure to document kung ano yung nangyari sa experience niyo as a job seeker and to them as a recruiter, no? Make sure to document kasi para lumakas yung panlaban natin sa kanila.
And then, what info to prepare when filing a report? Ayan na nga. So, yan, company name or name of the recruiter na mismong naging indirect contact kayo. Direct contact kayo. And then, contact info nila, yung office address, yung job offer details, kasi minsan yung job offer nila iba sa talagang papasukin ninyo. So, mahalaga na i-itemize natin yung mga responsibilities and kung ano mismo yung hinahanap nila na hindi sila yung tumupad. Kumbaga ganun. So, I think yung kontrata din na meron sila na pinirmahan natin, binibigyan tayo nun, no, partner? Yes. Kapag tumanggap tayo ng job offer, pinipirmahan natin yun. And may laban tayo dun sa mga clauses na meron sila. And then the timeline of events, paano ka na-contact, ano yung pinramise, at saka ano yung talagang nangyari. At mag-gather tayo ng iba pang testimonial sa iba pang biktima kung meron. Okay. And of course, encourage yung mga ibang tao to spread awareness. If may mga ibang victims, maybe you can post sa social media. Kasi kahit na minsan, may mga fake stories rin, it's more helpful for people to see yung mga totoong nangyari, mga real life events, para may idea rin sila kung ano iiwasan at kung ano ba yung mga pwedeng gawin if ever na-scam sila. Ayun. So, ayun na nga. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin tumitigil yung napuntahan kong scam. Kasi parang nakita ko pa rin yung lalaking nag-invite sa akin doon. Pero, super sketch kasi hindi sila manghihingi ng resume or something from me. It's wrong. Just money. And they'll give you a piece of paper ng mga job opening nila. Ayun na yun. So, if anyone with the same experience, please comment down below kung na-experience nyo din to. Kasi, as far as I know, I've encountered iba pang post na may ganito din silang na-encounter and then dun sila sa high traffic areas. In my case, sa may LRT station, sila nakaabang para magbigay ng flyers and then take them to a office para, ayun. Pero kami, legitimate kami. And ito, ang aming mga job openings. Legit ito. Hindi ito nakapapel and hindi ito nanghihingi ng bayad. So, meron kaming job opening na truck driver sa Metro Manila. Service crew sa Doha, Qatar. So, this is DMW accredited and lahat ay kino-confirm namin. Mano-mano to na legit sila. So, we do the verification for you guys to easily apply through the Blue Shirt app. And then, aircon technician sa Obrero, Quezon City, bellman driver sa Makati City, trailer truck driver sa Batangas City, and company driver sa Makati City. So, partner, anong masasabi mo sa ating mga job seekers? So, if interested po kayo, just sign up via the Google Form link na nasa caption po and mag-download ng Blue Shirt Stronger Together mobile app sa Google Play Store to apply. So, other options, you can also drop your resume sa aming FB page at sa email address na makikita po sa caption natin. So, yun, disclaimer lang po na ang Blue Shirt ay hindi isang agency or manpower company. Kami ay isang mobile app na direktang nagkokonekta ng employers at job seekers para sa iba pang katanungan. Pwede po kayo mag-chat sa amin live. And then, abangan ang next episode ng Kwentong Blue Shirt podcast. Bye-bye! Wala po kaming fees, so download the Blue Shirt app.